bilang senador, is it you have to get even with those people na nagkaroon kayo ng negativity or talagang i-upgrade nyo ang Hindi kailangan si attorney. Hindi sila kasama sa equation ng aking naging desisyon na kumandidato. Ang akin ay tugon doon sa hamon ng panahon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. Yung sinasabi mong negativity patungkol sa ibang tao, hindi sila factor. I do not decide on the basis of sama ng loob o politika. Hindi. Itong takbong ito ay para sa sambayan ng Pilipino. Upang pangunahan ang tunay at mahisog na oposisyon, ilunsad ang war on corruption sa pamamagitan ng pagtatrabahong maibalik ang death penalty. Sa dalawang kaso, plunder at drugs na kung saan magiging sangkot ay yung mga taong gobyerno o kaya yung mga banyaga o dayuhan. Napatunayan na po ng bansang Pilipinas at ng mga Pilipino ang kakayahan niya nung kayo ang presidential spokesperson. Pagpapatuloy niyo pa ba yung ganda ng inyong mga panukala at mga programa nun kung kayo ang magiging senador? Ang pangunahin sa aking hindi pa legislative agenda, because I might be accused of being presumptuous or too assuming, but rather a legislative idea. Number one is to work for the return or reimposition of death penalty, as I have said, sa kasong droga na kinasasangkutan ng mga taong gobyerno at banyaga at plunder. Simulan natin sa plunder. Sisikapin kong maipababa ang threshold ng plunder case from 50 million to 5 million pesos. Dahil walang saysay na habang tayo ay ninanakawan ng mga tiwaling politiko, hindi tayo makapagkaso ng kasong plunder dahil hindi pa umaabot sa 50 million ang kanilang nananakaw. Ang pagnanakaw, kahit ay piso, 5 piso, 100, 100,000, 1 milyon, 50 milyon ay pagnanakaw. So ating parusahan at panagutin yung mga pumapasok sa gobyerno thinking na yayaman sila sa gobyerno dahil masyadong relax yung batas na nagpaparusa sa mga nagnanakaw at magnanakaw sa gobyerno. Pangalawa, yun nga, ating amendahan yung drugs law na ibalik din ang kaparusahang bitay o death penalty sa mga banyaga at taong gobyerno na mapapatunayan na sangkot o nakikialam sa pagpapalaganap at pagtutulak ng mga ipinagbabawal na droga. And second on my legislative idea is the standardization of wages, meaning pagkakapare-parehas ng sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila at sa probinsya. Dahil hindi ako naniniwala sa matagal ng dinadahilan kung bakit mas mababa ang sahod ng mga taga-probinsya dahil di umano ay mas mura ang manirahan at ang pamumuhay sa probinsya. Parehas lang at in many other parts, far-flung areas of our country, mas mahal manirahan, mas mahal ang mga pangunahing bilihin kung ihahambing mo sa mga nagtatrabaho sa Mega Manila. And finally, on the list of my legislative ideas is to do away with the concurrent resolution number 10 o yung nagpapahintulo sa ating mga mambabatas na liquidation by mere certification. Hindi maaari na sila yung nag-request ng pera mula sa pamahalaan, sila yung gumamit ng pera at sila rin na magsasabing na ayon sa batas ang paggasta nila ng perang ginastos nila. Yan ay malaking kahibangan at yan ay para tayong ginigisa sa sarili nating mga mantika. Sorry. Levy Tatos po. Ay, Levy. Ang kukuha ko ng pagkasal sa partner ko rin po ay abogado at Manobio. Sa atin na kumakakita sa Vice Mayor sa Try. So, Tony, kung sa pag-ano natin doon sa sinasabi nila na impeachment sa at sinasabi na yung Federation Fund ay pwedeng i-debond. Ano yung tingin nyo sa Federation Fund na ito? Sinasabi ng ibang na 10 billion po sino yung gagamitin ng tao para i-debond mo? Para makuha yung information? Unang-una, hindi saklaw ng Kongreso yung ginagawa nilang investigation in aid of legislation pagdating sa paggamit
ng confidential funds of the Office of the Vice President. Tanging ang Commission on Audit lamang ang may karapatan na itinatakda ng ating saligang batas, Article 9, Section 3. Sila ang bantay ng ating kaban. Bantay ng kaban ng bansa yan. Hindi pwedeng pakialaman ng Kongreso. Dapat yung Kongreso ang i-audit. Yung mga congressmen na gumagawa ng pagdinig, di umano sa confidential funds ng Office of the Vice President, why don't they open their books and show to the Filipino people how much money they got for this year and for last year? Magkaanong pera ang nakuha na nila? Saan nila ginastos ito? At kung ito ba ay dumaan sa isang tama at masusing audit? Yung mga, simulan natin, kung humihingi sila ng transparency, kung humihingi sila ng accountability, simulan nila sa sarili ng mga tanggapan bago maniwala ang sambayan ng Pilipino. Well, sinasabi kasi ni Atty. Marcolita, 1 billion daw kada araw ang ginagastos ng Kamula. Tama ba yung binalik niya? Hindi ko alam kung saan yung 1 billion. But what I know is 1.4 billion pesos a day for flood control. Flood control. Pero umulan lang ng malakas baha sa Mega Manila. Umulan ng malakas na may bagyo, samahan pa ng habagat, lubog ang Bicol. Yun ang dapat ino-audit. Panagutin natin kung sino yung nagnakaw ng mga flood control funds na nagresulta sa pagkamatay ng higit kumulang 200 inosenteng Pilipino. Babae, lalaki, bata, matanda. Panagutin natin nasaan yung 500 billion flood control funds. Kung gusto nilang transparency and accountability, let's talk about transparency and accountability. Let them open their books. Pakita nila sa sambayan ng Pilipino. Hindi pwedeng selective. Hindi pwedeng may tinititigan, may tinitingnan. Kailangan pantay-pantay. Sumbungan channel po ng Kalamba Maisip po. Tanong ko lang po yung sa AFP po ngayon, di ba, papasok po yata ang AFP sa investigation ng confidential fund. Ano po mangyayari po dyan na Hindi ko naintindihan yun. Unang-una, walang authority ang AFP na magsagawa. ng Senado ngayon, mag-iimbestiga ng Hindi ko alam kung anong ibig nilang sabihin. Baka ibig sabihin, isasama ang Armed Forces of the Philippines sa investigation kung paano nila ginamit yung kanilang pondo. Imbestigahan din ng Kongreso paano ginagamit ng Office of the Speaker yung kanyang confidential funds. So, hindi valid po yun. Hindi, ang Kongreso may karapatang mag-imbestiga. Pero for the purpose of what? Investigation in aid of legislation. What is there to legislate? Meron bang panukalang batas na may kinalaman sa ginagawa nila o isasagawang investigasyon? O ito ba'y investigation in aid of political persecution? O dumalinaw na tayo dahil in aid of political persecution and in aid of their political perpetuation. Hindi yan in aid of legislation. Attorney, Yeah. kandidato kayo ni former President Duterte. Yes. PDP laban siya. Bakit po napili niyo maging independent candidate po? No? Nung ako ay nag-file ng aking kandidatura, malinaw ang aking pinahayag na malinaw sa akin na ang aking katapatan ay sa sambayan ng Pilipino, sa Republika ng Pilipinas, at ang aking mga kapartido at kaalyado ay kayo, ang mamayang Pilipino. I rather go independent para mas hindi ako matali at hindi rin ma-restrict yung aking independence. Ang aking katapatan ay sa Republika ng Pilipinas, ang aking kapartido at kaalyado ay ang mamamayang Pilipino. Apo. Attorney, alam naman natin lahat no, nung kandidacy ni BBM, kasama rin kayo. Tapos ngayon, na kay former President Duterte kayo, pinaglalaban nyo war on corruption, through opposition, good governance. Anong difference nung dalawa? In your personal I have opinion? always been with the Dutertes. In fact, I have voted for Rodrigo Roa Duterte 2016. And my Vice President then, si Bongbong. At noong 2022, wala naman nagbago. Ang binoto ko noon at ikinampanya ko ay pagkapangulo ay si Marcos. At ang aking Vice Presidente, Duterte pa rin. Alright. So hanggang sa ngayon, magkasama ako at si Rodrigo Duterte. Ang may nawala lang na isa, yung hindi na sumusunod doon sa direksyong tama, yun ang nawala, yun ang hanapin ninyo. Hindi Alright. kami. Nung araw hanggang ngayon, ay magkasama kami. Naniniwala ako sa mga the governance style at pauri ng pamumuno ni Pangulong Duterte. Kaya hanggang ngayon,
ay naniniwala ako sa kanyang direksyon. Meron lang kaming kasama na nawala na dahil iba ang direksyon na tinatahak, hindi na para sa Pilipino, kundi para sa kanyang angkan at kanilang political perpetuation. Alright. Thank you. Thank you, Attorney. Attorney from the Philippine Times. Nakita ko kasi yung posible ang pagbabago. So, am I right to assume na transformational leadership ang gusto mo mangyari, including the value system? Kasi parang lumabas ngayon ng corruption ay nilagiging parang open na ang corruption dati na wala na yun eh. Again si Presidente Digong dyan eh. So, bago, nalilito ang mga tao ngayon. Tama yun. May magandang nasimulan na yung panahon ni Pangulong Duterte. At talagang dumating naman ang pagbabago. Subalit, nangampanya kami noong 2022 sa plataforma o mensahe ng continuity and unity. Nawala na ang unity. Wasak, binasag dahil lang sa kasakiman ng isang tao na maging Pangulo pagdating ng 2028. Nawala na rin yung continuity. Sakit yata talaga ng mga insecure na politiko na pagka maganda yung dinatnan doon sa pwestong kanilang pinalanunan, sadyang babasagin, sadyang wawasakin. Dahil ayaw nilang maalala ng sambayan ng Pilipino yung kanilang sinundan o kanilang pinalitan. Kaya sisirain lahat ng magaganda, nawala na yung continuity. At hanggang sa ngayon, magti 3 years na sila sa pwesto, wala naman silang maipakitang magagandang proyekto na nagmula sa kanilang administrasyon talaga. Attorney, dito na sa Kalamba, there are about 21 colleges and universities. Hindi pa pumalaw yung mga estudyante, Gen Z. Ano magiging message mo sa kanila? For the young generation, kasi ito ay madaling, we have the energy, yeah, and then they can be easily accept yung transformation ng value kung hindi nila ma-adapt. Itong ating war on corruption, ang talagang sinasagip nito at naisagipin nito, yung mga kabataang Pilipino at yung darating pang salinlahi. As you know, as we do this interview and press conference, ang pagkakautang ng Pilipinas ay 16 trillion pesos na. At yung mga sinasabi mong Gen Z na nag-aaral ngayon sa kolehiyo, yung mga bagong nakapagtapos, hindi pa man nakakapag-ipon ng pera, dyan sa 16 trillion na yan, bahagi sila sa mga babayad na yan. Meron silang pagkakautang, tayong lahat, higit kumulang 140,000 pesos each. Dahil meron tayong pagkakautang na 16 trillion pesos. Nasaan ginastos yung 16 trillion na yan? Ang napakalaki ng inutang sa unang 2 taon ng pamunuan ni Bongbong Marcos. Nasaan? Nasaan yung 500 billion pesos flood control funds? Kung hindi ninakaw yung 500 billion pesos na yan, buhay pa sana yung 200 Pilipinong inosenteng namatay doon sa Bicol. Bilyon-bilyon piso ang binuhos doon, at least on paper, for flood control funds. Nasaan? Bakit bumaha doon? Hindi pwedeng sabihin climate change. Yes, totoo yung climate change. Yes, naririto na si climate change. Pero hindi pwedeng gamitin at isangkalang si climate change para pagtakpan yung korupsyon at katiwalian nila sa paggamit ng 500 billion pesos flood control funds. Dapat natin silang singilin dyan. Dapat makialam yung mga makabatang, yung higit na batang henerasyon at ating singilin kung saan ginagamit ang pera natin mga Pilipino. Senator, you talked recently about plunder. There are lots of plunder cases filed against the government officials na naging basura na sa congressman. And there's no question that you will become a senator in the party. What will happen to this case? Wala ko na-dismiss na at nagkaroon na ng finality, hindi mo na pwedeng i-revive yan o pabuksan muli yan dahil nga papasok dyan yung res judicato kaya double jeopardy. Di ba? Ang sinasabi natin, kahit naman anong batas kriminal, prospective ang application yan. Hindi mo pwedeng parusahan yung mga bagay na nagawa nung wala pa yung batas. Prospective ang aplikasyon ng batas na aking iminumungkahi na ibalik ang death penalty sa kasong plunder at droga. So this plunder issue will be against even the smallest LGU. Lahat. Okay. Ang plunder kaya nga natin ibababa eh. Ibababa natin from 50 million to 5 million. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Kahit sa Biblia, nakasulat dyan, simpleng-simple. Huwag kang magnakaw, period. Sa English pa ba? Thou shall not steal. Hindi naman sinabing thou shall not steal 50 million, otherwise you'll get death penalty.
Walang ganon. Kahit sa banal na kasulatan, bawal ang magnakaw. Kahit anong halaga, bawal ang magnakaw. Attorney, about death penalty po, attorney, how will it work? Kasi, ikinaragan rin po ni Tatay Digong yan 2016. Wala pong umano ng Kongreso. Ngayon, kayo po'y makapasok po bilang senador. So, out of 316 sa 24, paano po maipapasayang death penalty mo talaga? Titingnan natin kung sino yung makukuha nating like-minded public servant na magsusulong naman ng pagbabalik ng death penalty sa mababang kapulungan kung tayo papalarin. But definitely, the Filipino people are assured na pagdating sa mataas na kapulungan o sa Senado, aking i-champion ang pagbabalik ng death penalty. Dahil ako naniniwala na kinakailangan natin ng isang malakas na deterrent dyan sa walang humpay at patuloy na pagnanakaw ng pera nating mga Pilipino. Kasi attorney, 316 po silang Congress, may 24 lang pang Senado. Ang pinagmamalaki nila, mas maraming boto sa no. Hindi naman. Iba naman yung botohan. Hiwalay yung botohan ng Senado, hiwalay yung botohan ng Kongreso. Tingnan natin kung paano. Hindi. Kailangan makapasa rin sa mababang kapulungan at may pasa rin sa Senado. Tama ka, numbers game yan. Tingnan natin kung makakabuo tayo ng sapat na bilang. Attorney, kaya si President Digong ay mahal ng tao kasi minahal din niya ang tao. Kasi kami nga, witness kami nung nagpunta sa Talisay, yung mayroong landslide, bumalik po siya sa Cabaong. So, it was really a sight na talagang manifestation, mahal niya ang tao. Kaya, ikaw, attorney, future senator, ano mga direct ways mo na masabi, mahal ko ang Pilipinas? Yung akin lang pagtugon sa hamon na pamunuan ng tunay na oposisyon dahil wala na nagsasabi ng totoo ngayon. May narinig ba kayo na nag-uusap tungkol sa mga nakawan sa gobyerno? May narinig ba kayong nag-uusap o nagpapa-imbestiga sa 500 billion pesos flood control funds? Meron ba kayong narinig na umalma na mambabatas diyan sa 89.9 billion PhilHealth funds? Meron ba kayong narinig na humingi ng investigasyon para mabuksan kung saan napupunta yung trilyong pisong halaga ng pagkakautang ng Pilipinas? Wala na nagsasalita. Wala na. Kaya pwede ba, attorney, sabihin namin na tagline is Attorney Vic Rodriguez championing against corruption for the people? Nakalagay na at tayo pinapanulaan natin yung ating war on corruption at yung tunay at maisog na oposisyon. Attorney, beses na ang Senador at Kongreso. Palagay niyo mapapastor pa yung impeachment ni Vice President? Kung titingnan natin yung past behavior ng liderato ng mababang kapulungan, kung yun ang gagawin nating batayan, tutuloy nila yan. Dahil ang kanilang layunin talaga ay tanggalin bilang pangalawang Pangulo si Vice President Inday Sara Duterte. That is why I call on the Filipino people all the time na makakapagsalita ako sa harapan nila sa ganitong forum. Let us uphold, protect, and defend the Constitution. And how do we do it? By protecting the office of the Vice President. Not necessarily Inday Sara Duterte. Nataon lang siya yung simbolismo. Nataon lang na siya yung taong hinalal bilang maging pangalawang Pangulo. Subalit ang nakataya dito ay yung sagradong mandato ng 32 million Filipinos who lawfully, constitutionally, and legally voted for Inday Sara to be our Vice President. Bakit naman 300 lang na kongresista ang magre-railroad o magsasalaula o magpapawalang visa sa mandatong binigay ng 32 million Filipinos? Sir, itong gobyerno natin, palagay niyo po ang DOJ, NBI nakikialam na. Palagay niyo po ano kung nakikialam ng DOJ? Kasi NBI po nakikialam na rin. Saan? Sa investigation ng ni Overspending. Vice President, nakikialam na rin po ang NBI. Papaster din po ba ito? Karapatan naman nilang mag-imbestiga dahil yun ang mandato nila, yung National Bureau of Investigation. Karapatan nilang mag-imbestiga sa mga perceived na criminal violation ng kung sino man, whether kayo presidente, vice-presidente o ordinaryong tao. So,
Huwag natin silang pakilamang gawin yung trabaho nila. Okay lang. Hindi mag-imbestiga sila. Basta iparehas lang at patas yung investigation. And whatever will be the outcome of their investigation, so be it. Sorry, David Tatan. Tinigil na ng Quadcom yung investigation sa may Sara na pero sinasabi nila, Yung makapano na yun, may audio na yun siya. Correct na audio. Cellphone lang. Ano yun? No, that's why kami sa Hakbang ng Maisog, we have been calling for transparency, accountability, peace, and security. We have been calling and championing for those in the government offices, especially, to uphold, protect, and defend the Constitution. Marami ng paglabag na ginagawa. Last na lang, message to the Kabilang na yan, people. yung trabaho ng COA, malinaw sa Article 9 ng ating saligang batas yan. COA lamang ang maaari magsagawa ng examination, investigation, at audit. COA lang ang maaari makapagsabi kung tama ba yung paggamit ng pondo ng opisina mo o mali. Hindi ang Kongreso. In fact, ang Kongreso, yung mga congressmen na yan, dapat nga sila ay sumailalim din sa isang masusing audit na naaayon sa accounting rules and procedure ng ating Commission on Audit. Ngayon, kung sasaklawin ng mga mambabatas ang trabaho ng Commission on Audit, bukod sa ito'y unconstitutional, para makatipid tayo ng pera, i-abolish na natin ang COA para makatipid ng pera ang gobyerno. Tama, hindi lang yung batas, saligang batas yun. Saligang batas ang sinasalaula ng mga nag-iimbestiga sa Kongreso dahil pinangungunahan nila yung saligang batas. Ang mandato ng COA ay saligang batas. Hindi pwedeng pakialaman ng kahit na sinong ahensya yan. Kaya nga ginagawa ng Quadcom, ay divide ng tactics. Ginagamit nila yung kabag ng mga nando sa Kongreso. Alam naman natin na yung isa doon ay convicted na child abuse, pero ano pa rin kaya sinasabi nga ni Sara, bakit nandito ka, convicted ka, bakit kaya ka kaya? Samantalang si Taga-Negros na pinalit nila na di matay, Tebes, inalis agad din sa Kongreso. Bakit ito convicted? Hindi napapalis. Kaya nga may double standard pero hindi naman ito nakakaligtas sa obserbasyon, kaalaman at mata ng mga ordinaryong Pilipino. And we have the power come election time. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. We have to exercise our right. Gamitin natin ng tama yung ating karapatang bumoto. Attorney, Laguna has more than 2 million voters. Message niyo po sa mga taga-Laguna, Attorney. Ako ay nagpapasalamat sa mga taga-Laguna at hindi lang sa Laguna kundi dito sa buong Region 4A sa inyong mainit na pagtanggap ngayong araw. Ako ho ay hindi naman politiko, hindi po tayo tanyag, hindi tayo sikat, kaya ako ay umiikot at nagpapakilala. Sana ay pagbigyan ninyong marinig itong aking mga nais gawin at isinusulong bilang kandidato pagkasenador. Maraming nagsasabi na parang wala ng pag-asa ang ating bansa. Parang ang hirap-hirap ng mahalin ng Pilipinas at ng Pilipino. Ang pakiusap ko po, huwag kayong susuko. Huwag kayong susuko, magsama-sama tayo dahil pag tayo nagsama-sama, posible ang pagbabago. Ako po ay si Atty. Vic Rodriguez, inyong aplikante, senador, para sa May 12, 2025 election. Alright. Thank you po, Atty. Thank you, Attorney.